Okay, situation number 3. You're given the material strength of concrete. Fc prime is 27.5 megapascal. Steel Fy is 415. Clear concrete cover to 12 diameter stirrup is 40 Slab thickness is 40. Steel ratio at balance condition is 0.028. Okay, we are given the following. Beam width equals 400. Sa number 4, ito no. Effective depth, 500. Using 28 millimeter diameter main reinforcing bars, which of the following gives the nominal moment capacity? So, doon sa number 4, ang tinatanong yung capacity. So, ibig sabihin, ano naman to? Investigation or analysis. No? Kasi given na yung area ng, diameter ng bakal. So ngayon, kung mapapansin natin sa drawing, dalawa yung layer na binigay. Meron sa baba, meron sa ibabaw. Okay, so hindi porket makikita tayo lagi ng meron ng dalawang layer, i-assume na kagad natin na doubly reinforced yan. So kailangan pa natin i-check kung mamobilize ba yung compression bars, no? How? Paano ba yun sine-check? So, dito sa sa problem na to, ang context ng problem na to is galing ito sa old na or past na board exam question. Kapag sa napansin ko lang no, kapag binibigay ito raw balance, ibig sabihin niyan pinapagamit dito yung 2001 NSCP. Sa NSCP 2001 kasi, ibang-iba, ang pinakamalaking pagkakaiba is yung pagkuha ng maximum. Di ba doon sa NSCP 2015, malalaman mo kung doble yan pag lumagpas ka na ng Cmax. Okay? Dito, paano malalaman kung doble? Ang titignan mo is yung raw max, yung maximum steel ratio. Ang maximum steel ratio according to NSCP 2001 is 75% of the raw balance. Okay? Yan yun, no? So, check natin. Sa number 4, pwede natin ma-check yung steel ratio. Eh. Di ba ang steel ratio is AS over BD? Okay, so meron tayo dito, kung i-assume lang natin na singly reinforced. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 bars, so 5. Limang pi over 4 times 28 squared over BD. So yung B natin ay 400. Yung D natin is 500. So this is going to give us, tingnan natin. Zero point 0.015. No? 0.015. Okay, at i-check natin yung Romax. 0.75 ng 0.028. That's 0.021. Okay, which is mas maliit ito. So dahil mas maliit, no, we would consider the section as a singly reinforced rectangular beam. Okay, so it will be considered as a singly reinforced rectangular beam. All right. So sa analysis dito, we will only consider itong portion na to. Okay, we will only consider this portion. So, binigay na kasi effective depth tapos hindi naman sinabi yung tungkol sa details tungkol dito sa sa top portion. Wala namang sinabi yung details tungkol diyan. Therefore, we will just consider that as a rectangular beam. Okay? So, pinapahanap yung moment capacity ng section. So, para makuha yung moment capacity, again, ini-neglect natin yung mga bars dito sa ibabaw. Okay? So, parang ganito na lang yung magiging niya, design. Ayan. Tapos may effective depth tayo.
Okay? Tapos pinapahanap yung moment capacity. So para mahanap yung moment capacity, di ba sabi ko kanina, dalawa lang yan eh. Ano yung uunahin mo? Mu is equal to Vmn or C equals T. Kapag nag-design, ito lagi una. Ito lagi una pag nagde-design. Kasi may Mu ka eh. Pero kapag ka nag-analyze ka lang, hinahanap mo yung capacity, ito lagi una. Kasi gusto mong malaman ano yung depth ng compression block. Yun lagi una. No? Let's say ito yung depth ng compression block. So ito ngayon yung concrete under compression. So meron tayo diyang compressive force C. Tapos meron tayo ditong T. Ayan. So again, C is equal to T, no? So we have 0.85 FC prime AB is equal to area ng steel. Tapos dapat ito ay FS. So dito, hindi tayo sure kung FS ba or FY. Alright? Kasi hindi na tayo nagde-design. Nag-investigate na lang tayo. So itong nakalatag na bakal na to, hindi tayo sure kung mag-yield ba yan. Okay? So, dahil hindi tayo sure, mag-assume lang tayo, no? Assume still yields. Or not. Ikaw bahala. Pero pinakamagandang assumption, still yields na lang agad muna. Para mas maikli. Kasi pagka hindi ka nag-assume na still yield, medyo mas mahaba yan, no? So anyway, pasok natin 0.85 FC prime 27.5. A, solve natin yung A. B is 300 equals sorry, yung B pala 400. Equals, area ng steel may 5 pi over 4 times 28 squared. That's assuming na mag-yield yung bakal, so Fy would be 415. So we can solve for A. So that's 136.65. Okay. So ngayon, ito na tayo, no? Gusto nating malaman ngayon kung tama ba yung assumption natin. Kung nag-yield ba talaga yung bakal, no? Check assumption. Okay, let's solve for Fs. Okay, how do we do that? Kailangan mo yung C, yung depth ng compression block. So yung C ay A over beta 1. Okay, so yung beta 1 natin dito, dahil yung FC prime naman natin is 27, mas mababa sa 28. Or actually dito, 30 yung gagamitin natin. Mas mababa sa 30. So 0.85 na kagad yan. So 0.85. So 160.77. Okay? So, how do I check? So, kung kabisado niyo yung formula, edi good, no? Kabisado niyo ito Fs. 600 B minus C over C, no? Yan yung pan-check. So, 600 times 380 minus 160.77 over 160.77. So, check natin kung ano yung actual stress sa steel. Yan. So, lalabas 818. Ba? Ay, sorry. Ano pala to? Mali yung effective depth. Yung effective depth pala ito, 500 pala guys. No? Nagamit ko yung kanina. So, 500 pala. So, 1266.07 megapascals, which is larger than Fy. So, dahil mas malaki, therefore,
correct assumption. So, ibig sabihin, i-adapt natin itong depth ng compression block na to. No? Pero bago tayo mag-proceed, pakita ko lang kung saan galing yan, just in case na makalimutan, itong FS na to. Okay, so galing lang po yan sa, ulit, no? Galing lang doon sa strain diagram. So, di ba, ang strain ng concrete, 0.003. Ang strain ng steel, yung actual niya na strain ay Fs over E. Ganyan. Ito siya. Tapos, again, ito yung C. Tapos, ito yung D minus C. So, by ratio and proportion, mangyayari, 0.003, unahin ko yung nasa taas over C is equal to Fs over E over D minus C. Okay? But take note that E is already 200,000 megapascals. Kasi steel yan di ba? So, bagin Ross multiply mo yung 200,000 doon, magiging ano to, 600 equals Fs over D minus C. Kaya mangyayari, pag in-cross multiply mo yung D minus C, magiging 600 times D minus C over C. Kaya nakuha to. Okay? Doon galing yan sa strain diagram. No? Kaya hindi naman talaga siya technically kinakabisado, pero mas maganda lang kung kabisado para mas mabilis ka mag-solve. No? At kung napapansin ninyo, lahat ng sinosolve ko, lahat ng solution ko, wala akong kinakabisadong formula. Lahat galing sa lahat galing sa concept, no? Yun yung mas maganda, mas sustainable yun, no? Kaysa may kinakabisado ka na formula. Which is, meron din namang advantage kung memorize mo yung formula, mas mabilis ka makakapag-solve. Na yun lang yun. Pero if na-blanko ka, of course, wala nang paraan para malaman mo kung ano yung formula kasi hindi mo alam saan galing, di ba? So yun yung advantage na alam mo yung kung saan galing, no? So I believe no na alam ko naman na merong mga ibang formula dito sa VMN, merong nga in terms of reinforcement coefficient, yung in terms ng W, yung may W, yung merong 1 minus 0.59 W, no? Hindi ko yung kabisado yon. Meron din in terms of Rn, in terms of yung merong square root of Rn, etc. Hindi ko rin yung kabisado, no? Ang tatandaan ang training sa akin, ang training dito sa amin, ito lang dapat ang alam mo. Tapos of course, familiar ka lang doon sa code. Okay? Kasi mas sustainable yung ganun. Mas long term yung ano, yung yung memorization mo sa kanya, no? Yung familiarity mo sa kanya. Okay? Anyway, let's calculate the moment capacity. Since na-prove na natin na ito yung maa-adapt na A, o di, paano ba kunin yung, actually hindi moment capacity, nominal, no? Nominal lang. So, walang fee. MN lang yung kailangan natin. So, para makuha natin MN, so pwede ka mag-moment dito, iikot yung C, o di kaya mag-moment ka na lang dito sa C, tapos ang iikot is yung T. Parehas lang naman yun. So, ang pipiliin ko naman dito, mag-moment ako dito kasi given naman yung area ng T, no? So, doon na lang tayo. So therefore, our nominal capacity is equal to T times D minus A over 2. So di ba ang moment arm nun, D minus A over 2. So ang area ng bakal, so di ba that is AST FY, nag-yield yung steel. So D minus A over 2. So therefore, our nominal moment capacity is 5 times pi over 4, 28 squared. Yung FY natin is 415. Yung D ay 500 minus yung A na nasolve natin na valid, 136.65 over 2. So, kapag kinompute mo yan, lalabas yan naka-Newton mm. Kaya pwede mo nang i-divide yan ng 1 million para maging kilonewton meter. Okay, that gives us 551.54 kilonewton meters. So, that is your nominal moment capacity. Okay?
That's for number 4. Number 5, you're given different data, no, for number 5. If MU is 550 and B is 400, effective depth is still 500, which of the following gives the diameter of the reinforcing bars of the section shown? So, ano daw yung diameter ng reinforcing bars? Okay, so ano daw yung required diameter? So, dito naman, parang ano, in a sense, magde-design naman tayo, no, sa number 5. So, sa number 5, design yan. Kasi nahanap mo yung area nung, or rather, diameter na gagamitin. So, dahil design, uunahin mo to. Okay? Tapos yung MU mo, 550. Gawin na natin tong 1 million. Yung fee natin, guys, dahil ito ay in the context of NECP 2001, yung fee po natin is palaging 0.9 nung NECP 2001. Wala tayo nung tinatawag na compression control, transition zone, wala tayong gano'n nung NECP 2001. Okay? So, 0.9 FC prime, 0.85 muna, 0.85 FC prime, A, B, D, minus A over 2. And once again, solve ko yung A dito using quadratic formula. So, mode equation, quadratic. Lagi itong 0.5, lagi itong negative ng effective depth. Tapos ito ay lagi yung moment. Divide mo ng lahat ng constant sa kabila. Okay, so lalabas yung mas maliit, 154.629. Sorry, millimeters. Okay? Kung NECP 2015 ito, masi-check mo na kagad dito if ang yung design ba natin is SRRB or hindi. Pero dahil NECP 2001 yung context, hindi mo muna yan masi-check. No? Masi-check mo na lang yan mamaya dun sa Romax. No? But anyway, we can proceed with C is equal to T. Hindi na natin kailangan i-check yan kung, actually pwede mo i-check kung mag-yield yung bakal, no? Pero kapag kasi nagde-design, no, matik nag-yield. So yung C natin, 0.85 FC prime, A, B, equals AST times FY. Ito, mag-yield kasi we are designing, no? So our AST must be okay, so 3483.81. Okay? Actually, dito ka makapag-check, no? Check yung actual raw. AST over BD. So, ano ba yung actual raw niyan? So, divide mo lang to ng B times D. So, lalabas 0.017. Which is mas mababa sa Romax. Di ba ang Romax natin, 0.021. So, ito yung sinasabi ko. Dito mo malalaman, no? So, therefore, yung design natin is singly reinforced rectangular beam. So, we can proceed, no? So, anyway, from here, take note na dun sa drawing, ang number of bars natin 5. So, ang hinahanap sa atin dito, ano yung diameter ng bar, no? So, di ba ang number of bars, or rather yung area ng steel, ay equal sa number of bars times area ng bar. So, that is, dito na lang, 3483.81 equals 5 na pi over 4 times diameter ng bar squared. So, therefore, makakompute natin yung required na diameter ng bar. And that gives us 29.78. So, ito yung minimum. No? So, from the choices,
We have 36, 25, 28, and 32. So the best answer would be yung nearest larger value. Okay, we can just round this up to 32. We can use 32. Okay? And then there's one more question here in this item. Determine the minimum width of the beam based on the code requirements for concrete cover of rebars of 28 millimeter diameter. So, ano daw yung required na width? So, ibabase daw natin yun sa minimum required, no? So, ganito yan. Di ba may stirrups? Okay? Sa baba lang yung drawing ko. Tapos may 5 bar. Yan. Okay, yun yung 5 bar. Alright? Tapos ang gusto niya, ano daw yung minimum nito? Kasi hindi pwedeng sobrang liit yan, di ba? Siyempre, hindi magkakasya yung mga bars mo. Okay. So, it is consist of the following. Una, yung clear cover. Magkabilaan. Diba? Tawagin ko natin CC, clear cover. Tapos, meron tayong diameter ng stirrups. Magkabilaan din yon. So, diameter ng stirrups. Diameter ng stirrups. Okay? So, ang clear cover natin, according to the given, is 40 mm. Ang diameter ng stirrups is 12 mm. So, check ko lang ha. Statement, problem statement. Ito oh. Diameter ng stirrups, clear cover. Pag sinabing clear, from out to out yun na measurement. And then, ang gamit natin na bars ay 28. So, bali ito, meron tayong tigta 28 dito. Okay, so lahat ng yan, i-highlight ko na lang ng pula. Yan yung diameter ng bars. Okay? So ano yung magpapa-minimize ng width? Ang magpapa-minimize ng width is yung tinatawag natin na clear horizontal spacing. Ito. Yung spacing dyan. Okay? So, according to the code, no, meron niyang requirement. Okay? So, meron niyang minimum. No? Hindi yan pwedeng lumagpas sa minimum. So, yung minimum na yan ay whichever is largest between the diameter of the bar, 25 mm, and 4/3 of the diameter of the aggregates. Yan yung according sa code. And actually, yan pa rin hanggang ngayon. NSCP 2001, NSCP 2015 is the same. Now, ang concept lang nitong minimum clear spacing na to, kung bakit meron siyang minimum, is gusto natin na kapag ka magbubuhos tayo ng konkreto, papasok dito yung mga aggregates. No, kapag sobrang dikit-dikit kasi yan, edi yung mangyayari, sa part na to, wala nang concrete kapag binuhusan mo yan, di ba? Kaya merong ganitong provision sa code. And madalas sa board exam, hindi binabanggit or hindi binibigay yung provision. Kaya maganda kabisado natin to. Okay? Sa context ng problem na to, wala namang binigay na diameter ng aggregate. Kaya we can neglect this. So it's a matter of comparison between the diameter of the bar and 25 mm. Eh di ba ang ginamit na diameter ng bar, 28?
So, ibig sabihin, yung minimum clear spacing natin that we will adopt must be 28. So, therefore, ang minimum width natin can be calculated as dalawang clear cover plus dalawang diameter ng stirrups plus ilan tong pula? 1, 2, 3, 4, 5. Limang diameter ng bar plus ilan yung clear spacing? Yung blue, 4. 4 na clear spacing. So that's how we would calculate the minimum. And that is, lagay ko na lang ha, 2 times 40 plus 2 times 12 plus 5 times diameter ng bar, 28. Plus 4 na clear spacing, which is 28 din. Okay, and that gives us 356 millimeters. And that is the minimum required according to the code. So our answer for this item is 356.